Mapusok at mapagparusa ang mga halik na ginagawad niya sa akin. Gusto ko man siyang pigilan pero alam kong hindi ko yun magagawa. Sinabayan ko na lang ang paggalaw ng lobby niya. Naramdaman kong nahubad na niya ang damit ko. "You should be punished," he murmured. Hindi rin nagtagal nang maramdaman kong may mainit na likidong pumuno ng loob ko. Yamakap ito sa akin at ibinaon ang mukha niya sa leeg ko. Pareho naming habol-habol ang hininga namin. Basang-basa rin kami ng pawis. Nilero ng daliri ko ang buhok niya. Malungkot akong napangiti. Paano ko mapipigilan ang sarili kong mahalin siya kung araw-araw ay ganito kami? Iwasan ko man siya, ay dito pa rin kami sa kama babagsak at mag-iisa ang mga katawan namin. Ibibigay ko pa rin ang sarili ko sa kanya at pangalan niya pa rin ang lalabas sa mga lobby ko. Narinig ko itong umi-NGOs. "I want more," aniya at humulik sa leeg ko, "but I need to go back to work." Reklamo nito. Napatingin ako sa wall clock, mag-aalas 4 pa lang ng hapon. "Maligo ka na at magbihis," sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya. Unti-unti itong bumangon at hinugot ang kanya, hatid na kita sa banyo. Alok nito. Umiling ako, "Mamaya na ako." "You sure?" Tumango ako sa kanya. Pumasok na ito sa banyo at narinig kong naka-on na ang shower. Humiga lang muna ako sa kama at pinaikit ang mga mata. Napagod ako. Narinig kong nagri-ring ang telepono ko kaya kinuha ko ito. Si Audrey pala kaya sinagot ko ito. "Hello Audrey, baby girl, nandyan ba si Sangeet?" Kanina pa ako tumatawag at hindi niya sinasagot. Reklamo ni Audrey, nakita kong lumabas na si Rafa at nakatapis ng tuwalya. Ang akala ko ay nasa opisina na siya pero wala pa siya roon. Late na siya sa meeting niya. Inis na reklamo nito. "Sino yan?" tanong ni Rafa nang makalapit sa akin. "Anak ng, nandyan pala siya," inis na sabi ni Audrey sa kabilang linya. Narinig niya siguro si Rafa. Tinakpan ko ang speaker ng phone, si Audrey. "Late ka na raw sa meeting mo." Kinuha nito ang telepono at binigay ko naman. "Let them wait. I will be there in 30 minutes or so." Anito at binalik na ang telepono ko. Binabaan pa si Audrey ng tawag. Ako na ang magliligpit niyan, tukoy ko sa damit niyang nakakalat sa sahig, "Magbihis ka na." Tumango naman ito ay lumabas na. Pinulot ko ang mga damit naming nakakalat, yung akin ay nilagay ko sa lagayan ko ng maduduming damit, ang sa kanya ay nilagay ko lang muna sa isang mesa. Pagkatapos kong maligo at magsipilyo ay lumabas na ako ng banyo. Nakatapis lang ako ng tuwalya. Nadatnan kong nakaupo sa kama si Rafa, nakabihis na ito. "Hindi ka pa pala nakaalis." Ang akala ko kasi ay aalis na ito kaagad kasi late na siya sa meeting niya. Tumayo ito at lumapit sa akin. Nagulat ako nang humulik ito sa noo at sinunod ang lobby ko. Alis na ako, column nito at lumabas na ng kwarto. Pabalik-balik akong naglalakad sa kwarto ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Tanungin si Rafa tungkol sa asawa niya. Or magtanong kay Audrey tungkol sa asawa ni Rafa. Napabuntong hininga ako. Hindi ako pwedeng magtanong. Subukan ko kayang i-search. Tama, try ko lang naman. Kinuha ko ang telepono ko. Samantha Montclair. Kinagat ko ang kuko ko habang nag-aantay kung anong makikita ko na lalabas. Nag-scroll up ako pero wala akong makitang litrato niya katulad doon sa painting na nakadisplay sa kwarto ni Rafa. Ibang mukha ang nakikita ko. Hanggang sa may nakita akong isang article, matagal na ito. 3 years ago pa. Samantha Montclair, the wife of Rafael Montclair is dead. Nanlaki ang mga mata ko. Dead. Patay na ang asawa ni Rafael. May kumurot sa puso ko pero at the same time ay may naramdaman akong konting pag-asa. Ang nakalagay lang sa article ay namatay ito sa isang car accident at doon may picture ang napakagandang si Samantha Montclair. Ibinaba ko ang telepono ko. Isang patay na pala ang kalaban ko sa puso ni Rafa, kaya pala nandito ako para ipagbuntis ang magiging anak niya kasi wala na ang asawa niya. Malungkot ako na maagang nawala ang asawa niya pero, masama bang maging masaya kasi kahit papaano ay gamaan ang dibdib ko. Na pwede ko siyang mahalin kasi wala naman na ang asawa niya. Napakagat-labi ako. Ano na ang gagawin ko? Mahal ko siya. Mali ito kasi hindi naman dapat na mahalin ko siya pero, nandito na ito. Minahal ko na siya nang hindi ko namamalayan. Pwede ko namang subukan, di ba? Habang nandito ako aalagaan ko na lang siya, aasikasuhin,
at susubukang pasayahin. Baka unti-unti ay mahalin niya ako kahit konti lang. Binuksan ko ang drawer at kinuha ang maliit na box, baka naman kaya niya akong mahalin. Tipid akong ngumiti at tinago iyon ulit sa pinakasulok. Ni-text ko di Audrey kung busy siya, nag-reply naman ito na hindi kaya nagtanong ako kung pwede akong tumawag at nag-reply ito na pwede raw. Hello, Audrey, bati ko sa kanya. Yes Lori, may problema ba? Umiling ako, wala naman. Magtatanong lang sana ako. Wait, putol nito sa akin. May kausap ito kaya hinintay ko na lang na matapos ang pag-uusap nila. Sorry baby girl, anong itatanong mo? Busy ba si Rafa? Dito ba siya magdi-dinner sa bahay? I'm not sure kung may private meetings pa siya mamaya. I will check it first. Okay. I'll call you later. Sagot nito. Sige, Audrey, bye-bye. Ani ko at pinatay na ang tawag pagkatapos magpaalam ni Audrey. Napahiga ako sa kama. Ipagluluto ko mamayang dinner si Rafa kung makakauwi siya. Tatanungin ko mamaya si Manang Delia kung ano ang paborito niyang pagkain. Napangiti ako. Nagring ang telepono ko kaya agad ko itong sinagot, ni hindi ko na natingnan kung sino ang caller. Si Audrey lang naman ang tumatawag sa akin. Hello, Audrey, nakangiting bati ko. Pero, hindi naman sumagot si Audrey. Tahimik lang sa kabilang linya. Audrey, andyan ka ba? Wala pa ring sagot. Baka aksidente niyang na-dial ang number ko. Ibababa ko na sana nang makita ko ang pangalan sa screen. Si Rafa, mahinang bulong ko. Agad akong napabangon. Tumikim ako, hello Rafa. Napatawag ka. First time niyang tumawag sa akin. May tinanong ka kay Audrey. Narinig ko ang baritonong boses niya. Ah, oo, napakagatlabi ako. Makakauwi ka ba mamayang dinner? Napalunok ako sa tanong ko. Yes, why? Agad akong napangiti, wala lang. Gusto ko lang malaman. Alright, I have to go. Anito, okay, ingat ka po dyan. Nakangiti kong sabi. Yeah, bye. Aniya, hindi pa ako nakapag-polem ng binaba na nito ang tawag. Napatingin ako sa screen na nakangiti. Agad akong bumaba para hanapin si Manang Delia. Tinanong ko siya kung Oreo ang paboritong pagkain ni Rafa at steak daw. Hindi ako marunong magluto noon kaya nag-search ako ng recipe at nanood kung paano lutuin. Kinabisado ko lahat ng iyon at tiningnan kung kompleto ba ang ingredients sa kusina, kasi kung wala ay aalis ako para bumili. Luckily ay kompleto naman kaya sinabihan ko si Manang Delia na magluluto ako. Kamusta ang lasa, ate? Manang, may konteng kaba akong nararamdaman, pinatikim ko sa kanila ang unang niluto ko para maayos ko kung may kulang. Nagkatinginan si Manang Delia at Ate Letty bago sumagot. Nako, ma'am, masarap siya para sa akin. Sagot ni Ate Letty. Hiha, mukhang magugustuhan ito ni Sir Rafael. Sagot naman ni Manang Delia, tama lang ang timpla. Napangiti ako sa kanila. Maaga pa naman kaya marami pa akong oras para magluto. Naisipan ko ring gumawa ng salad, mashed potato at banana bread. Marunong akong mag-bake kasi kinalakihan ko nang nakikitang nagbi-bake ang nanay ko. Siya ang nagturo sa akin noong nabubuhay pa siya hanggang sa natuto at nasanay na ako lalong-lalo na nang ako na lang mag-isa sa buhay. Buong maghapon ay busy ako mag-prepare ng lulutuin ko, sila Manang at Ate Letty ay tinulungan ako sa paghihiwa ng nakailangan ko. Nag-text si Audrey sa akin na before 8 PM ay makakarating na sila. Lahat ng niluto ko ay pinatikman ko muna sa kanila ni Manang Delia at Ate Letty para hindi naman ako mapahiya mamaya kay Rafa. K. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis na ako at nag-ayos ng sarili. Maya-maya ay dadating na sila ni Rafa at Audrey. Nang makababa ako ay tinulungan ako nila Ate Letty at Manang Delia para i-set up ang mesa. Sakto lang nang matapos kami ay dumating na sila. Wow! Ani Audrey nang makita niya ang mga nakahain sa mesa, anong meron? Did you order dinner? Tanong ni Audrey kay Rafa. No, mixing sagot nito. Ah, maupo na kayo. Ako nagluto niyan. Nahihiya kong wika. Really? It looks like galing sa isang mamahaling resto. Hindi makapaniwalang sagot nito. Umupo na sila at nag-umpisang kumain ng appetizer. Nagtrabaho ka na ba as a cook before? This is so good. Hindi po, ngumiti ako kay Audrey. Nag-search lang ako kanina ng recipe. Sinulyapan ko si Rafa na tahimik lang habang kumakain.
Nasarapan kaya siya sa luto ko? My God! Busog na ako. Ani Audrey na himas-himas ang tiyan niya. Thank you for the food, Lori. Ngumiti ito sa akin. Walang anuman, Audrey. Masarap ba? Yes. Nakakainis ka. Nagda-diet pa naman ako. Napatawa naman ako sa sinabi niya, hindi mo naman kailangang mag-diet. Ang sexy mo naman na. Sumimangot ito, I gained 5 kilos and now baka naging 10 kilos na ito. Natawa na lang ako sa sinabi nito. Sumulyap ako kay Rafa, tahimik pa rin ito habang kumakain ng banana bread. How's the steak, sir? Masarap, di ba? Tanong ni Audrey. Napalunok naman ako, nagustuhan niya kaya? Yeah, tipid na sagot nito at uminom ng wine. Lihim naman akong napangiti, nakita kong pasimpleng commandant si Audrey sa akin. Maya-maya pa ay nagring ang telepono ni Rafa kaya sinagot niya ito. Yes, why? What time? Okay. Yun lang ang narinig kong sinabi niya at ibinaba na ang tawag. De La Fuente texted you, aniya kay Audrey, we need to go. I'm so tired. Nakasimangot na sabi ni Audrey. Aalis na naman sila. Anong oras na ah? Umakyat muna si Rafa dahil magbibihis daw muna ito. Sumunod ang mga mata ko kay Rafa habang naglalakad ito palayo. Baby girl, marami pang banana bread. I so love these. Aniya habang ngumunguya ng banana bread. Meron pa roon, Audrey. Gusto mo ba? Tumango ito sa akin. Pumasok ako sa kusina at naghanap ng paper bag. Marami naman akong nagawa kaya ayos lang kong manghingi si Audrey. Binigay ko kay Audrey ang paper bag at nagpasalamat naman ito. You should cook always. Anito nang makaupo kami na sa couch sa sala, pwede ka nang magpatayo ng sarili mong race towel. Nako, baka nakachamba lang ako kanina. Nahihiyang sagot ko. Let's go. Ani Rafa at nauna nang lumabas. Kahit nakaputing t-shirt at denim jeans lang ito pero napakagwapo niya pa ring tingnan. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya, ni hindi rin tumingin sa akin bago umalis. I sighed. Bye Lori, ani Audrey at humulik sa pisenge ko. Nang makaalis na sila ay pumasok ako sa kusina, naabutan ko sila Ate Letty na kumakain kaya umupo ako kasama sila. Bago ako umakyat sa kwarto ay nagkwentuhan muna kami nila Ate Letty at Manang Delia habang nagtatsaa. Hindi ko napansin ang oras at pasado 10:00 na pala kaya nagpaalam na akong aakyat na. Napagod din kasi ako kanina at inaantok na rin. Nagising ako ng bandang 2:00 ng madaling araw kasi naiihi ako, papikit-pikit akong naglakad patungo sa banyo. Pagkatapos kong umihi ay ni-flush ko na ito at lumabas na ng banyo. Pagkaupo ko sa kama ay saktong bumukas ang pinto at pumasok si Rafa. Basa pa ang buhok nito. Boxer na gray lang ang tanging suot nito. Kakauwi mo lang. Tak ang tanong ko. Yeah, nakakunot noon itong sagot. Why are you still awake? Napahikab ako, nagbanyo lang ako. Sagot ko at humiga na. Tumabi na rin ito sa akin at humiga. Tumagilid ako ng higa at pumikit na. Antok na ako. You're tired? Tanong nito. Opo, mahinang sagot ko. The food tastes good. Napangiti ako. Mabuti at nasarapan siya sa niluto ko. Salamat, nakangiting sagot ko. Come here, aniya. Napainggos ako nang pinaharap niya ako sa kanya, at pinaunan ako sa braso niya. Gusto ko nang matulog. Mukhang wala pa yata siyang balak na patulugin ako. Hinaplos nito ang bewang ko. Pwede bang bukas na lang? What? Tak ang tanong nito. Bukas na lang mag-ano? I bit my lower lip at binaon ang mukha ko sa dibdib niya. Napagod kasi ako kanina. Nahihiya akong magsabi na bukas na lang sana ulit namin gawin iyon. Kapag kasi nandito siya ay araw-araw may nangyayari sa amin, ngayon pa lang ako tumanggi. Bumibigat na ang mga mata ko. Alright, sleep now. Naramdaman kong inayos niya ang pagkakakumot sa akin at tinapik-tapik ang puwet ko na parang nagpapatulog ng bata. Sabado na ngayon at maagang pumasok si Rafa sa opisina niya at nagbilin siya na hindi ito makakauwi mamayang dinner. Sila Manang Delia at Ate Letty naman ay day off bukas until Monday pero sinabihan ko na sila na pwede na silang umalis ngayon para ma-enjoy naman nila ang day off nila. Nag-text ako kay Rafa kung pwede ko ba siyang puntahan sa office niya at dalhan ng lunch, sumagot naman ito ng simpleng okay. Mag-ingat po kayo. Nakangiting wika sa kanila ni Manang Delia at Ate Letty bago ako bumaba ng kotse.
Nauna akong hinatid at sila naman ay ihahatid sa terminal ng bus. Tuesday ng umaga pa ang balik nila. Pagkaalis ng kotse ay pumasok na ako sa building at binati naman ako kaagad ng guard. Pagkarating ko sa mismong floor ng opisina ni Rafa ay naglakad na ako patungo sa opisina niya. Nakita ko si Ms. Jana na nakatayo at may kausap sa landline. Ngumiti ako sa kanya nang napatingin ito sa akin, "Hello Ms. Jana." Bati ko sa kanya. Ibinaba nito ang landline at ngumiti pabalik sa akin, "Hi, ma'am. Good morning. Nandyan ba siya?" Pagtatanong ko, "Wala pa po, nasa meeting pa si Mr. Montclair." "Ganoon ba? Anong oras kaya sila matatapos?" Napatingin ito sa relo niya, "In 15 minutes po." Napatango ako sa kanya, malapit na lang naman at alam naman niyang pupunta ako rito ngayon. "Ms. Jana, may lunch ka na ba?" "Wala pa, ma'am." "Bakit po?" Naguguluhan itong tanong sa akin. Ngumiti ako sa kanya, "Nagluto kasi ako," ani ko at binigay sa kanya ang maliit na paper bag, "Sana magustuhan mo." "Hala, ma'am. Nag-abala ka pa po." Nahihiyang turan ito at tinanggap ang binigay ko, "Maraming salamat po." "Walang anuman. Ang bait-bait mo kasi." Ngumiti ako sa kanya, "Pwede bang Lori na lang ang itawag mo sa akin?" "Ha? Nakakahiya naman po." "Ano ka ba? Huwag kang mahiya sa akin." Mahina akong napatawa. "Ms. Lori na lang po." "Sige yan na lang," nakangiti kong sagot. "Nga pala, may crib ba rito?" Naiihi na kasi ako. "Opo, kaso under maintenance yung nandito sa labas. Doon ka na lang po sa loob ng office ni Sir." Aniya. "Wala pa kasi siya, baka pag-alitan ka kapag pinapasok mo ako." Napailing naman ito, "Hindi naman, Ms. Lori. Ang bilin po sa akin ay papapasukin ka kahit wala pa si Sir." "Ganoon ba? Sige, ihing-ihi na kasi ako eh." Ngumiti lang ito sa akin. Siya na mismo ang nagbukas ng pintuan at pinapasok ako. Nilagay ko muna ang dala ko sa maliit na table doon sa may couch at pumasok na sa crib. Pagkatapos kong mag-flush ay narinig kong bumukas ang pinto at may nagsasalita. Tapos na yata ang meeting ni Rafa. Humarap ako sa salamin at inayos ang mukha at buhok ko. Nakasuot lang ako ng itim na sleeveless dress, 4-inch heels at may dalang sling bag. Suot-suot ko rin ang niregalo sa akin ni Rafa na kwintas noong birthday ko. Mahina kong binuksan ang pintuan ng crib para silipin muna kung sino ang nasa labas, baka kasi may kasama ito. "Let's have some lunch, Rafael." Malambing na sabi ng isang matangkad na babae. Maputi ito at maganda, napakakinis din ng balat nito. Mukhang mayaman din siya base sa suot nito. "I have something to do." Tipid na sagot ni Rafa sa babae. "Come on." Pilit ng babae at hinawakan ang braso ni Rafa at umabresyet doon. Napatayo ako ng tuwid. Parang gusto ko na lang bumalik sa loob ng crib at magpanggap na wala akong nakita. Wala akong nakitang reaksyon mula sa mukha ni Rafa. Ang babae naman ay halos yamakap na kay Rafa. Mariin kong itinikom ang mga labi ko. Bumigat din ang paghinga ko. Ano itong nararamdaman ko? Nagseselos ba ako? Napailing ako. Wala akong karapatang magselos. Sino ba ako para magselos? "We have important things to talk about," may lamang sa boses ng babae, "you know." Mukhang aalis naman sila kaya hihintayin ko na lang na makaalis sila bago lumabas dito. Hinawakan ko ang doorknob at dahan-dahang isinara pero natigil ako nang napatingin si Rafa sa gawi ko. Nakita na niya ako, seryoso itong nakatitig sa akin. Nag-iwas ako ng tingin, mukhang hindi naman ako napansin ng babaeng kasama niya. "Let's have lunch," ani Rafa. Lihim akong napangiti ng malungkot. Sayang ang niluto ko. Mukhang importante yata talaga ang pag-uusapan nila. "Let's go. I already made reservations for us." Masayang wika nito. Tuluyan ko na sanang isasara ang pintuan nang marinig kong magsalita si Rafa. "Not you," sabi ni Rafa. Natigilan ako. May yabag akong naririnig papunta sa akin. Napahigpit ang hawak ko sa doorknob at napatingin sa taong papalapit sa gawi ko. "What?" takang tanong ng babae. "Why are you here?" tanong ni Rafa. Napakaseryoso ng mukha nito. Napakagatlabi ako, naiihi kasi ako kanina. Nauutol na sagot ko. "Did you bring lunch?" Seryosong tanong nito. "Oo." "Let's eat." Aniya.
Hinila niya ang siko ko pero pinigilan ko ito na ikinakunot ng noo niya. Sinulyapan ko ang babaeng kasama niya, matalim itong nakatingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. May importante raw kayong pag-uusapan. Nahihiyang sabi ko. Let's eat Lori, mariin na sabi nito. Napalunok ako. Hinila na nito ng tuluyan ang siko ko kaya wala na akong nagawa at sumunod na lang sa kanya papunta sa couch. You can go now. Malamig na utos nito sa babae. Hindi naman ito makapaniwalang nagsalita. What the hell Rafael? Sino ba yan? Iritang tanong nito. Go before I drag you out of this building. Galit na sabi nito. Napahigpit ang hawak nito sa siko ko kaya mahina akong dumaing, aray. Nilingon ako ni Rafa at napatingin sa siko ko. Hinawakan ko ang kamay niya para mabitawan niya ako. Lumuwag naman ang pagkakahawak niya sa akin at tuluyan ng binitawan ang siko ko. Napausog ako ng konti palayo sa kanya. Padabog na lumabas ang babae at bahagyang napalakas ang pagsara nito ng pinto. Umupo naman si Rafa sa couch at hinila ang kamay ko paupo. Tahimik kong inabot ang paper bag na dala ko at nilabas ang mga pagkain. Kumain ka na? Tanong niya sa akin. Oo, tapos na. Sagot ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Umusog ako palayo sa kanya. You didn't text me. Aniya, hindi ba sinabi ni Ms. Jana na pinapasok niya ako rito? Tanong ko habang inaayos ang mga food container. She's out for lunch when I arrived here. Kaya naman pala, tumungo na lang ako sa kanya at sumandal sa couch. Tahimik lang itong kumain. Pagkatapos nitong kumain ay niligpit ko na ang pinagkainan niya. May ginawa ako kaninang brownies na ibibigay ko kay Audrey at itinabi ko muna ito. Hindi naman mahilig si Rafa sa sweets kaya hindi ko na siya dinalhan. What's this? Hawak nito sa maliit na food container. Ah, brownies yan. Ibibigay ko kay Audrey mamaya. Paliwanag ko habang pinupunasan ng wipes ang mesa. Where's mine? Nilingon ko siya at nakatingin pala ito sa akin. Hindi na kita dinalhan kasi hindi ka naman mahilig sa sweets. Ani ko, kumunat ang noo niya, gusto mo ba? Meron pa sa bahay. Hindi siya sumagot, binuksan nito ang food container na may lamang 4 slices na brownies at kinuha ang isa. Kay Audrey yan Rafa, mamaya na lang sa bahay yung sayo. Pijel ko sa kanya. Inamoy nito ang brownies bago kinagat, this one's good, aniya ng malunok ang brownies. Kumagat siya ulit at tumitig sa akin, but I can eat my special dessert later at home tonight. He smirked. Nag-iwas ako ng tingin at mabilis na tumayo para itapon ang wipes at pumasok sa banyo. Nanalamin ako at sobrang pula ng mukha ko. Napailing ako, kinalma ko ang sarili ko bago lumabas at bumalik doon sa couch. Naubos niya na ang brownies na para kay Audrey. Umiinom na ito ngayon ng tubig. Napanguso ako. Ano naman ang edadahilan ko nito kay Audrey mamaya? Tumayo na si Rafa at pumasok sa banyo. Kinuha ko ang telepono ko at ni-text si Audrey. Send ko na sana ang message ko kay Audrey nang pumasok ito sa opisina ni Rafa. Baby girl, where's my brownies? Excited na tanong nito. Napakagat-labi ako, Audrey kasi. Where is it? Lumapit ito sa akin at napatingin sa mesa. Nagustuhan niya kasi kaya. Ano, ayan, inubos niya. Mahinang paliwanag ko. Padabog itong umupo sa couch at humalok-hipkap, masama niyang tiningnan si Rafa nang makalabas ito sa banyo. Sorry, Audrey, meron pa naman sa bahay. Nahihiya kong sabi. What are you doing here, Ms. Fugo? Tanong ni Rafa kay Audrey. Wala, inis na sagot nito at tumayo na, mamaya na lang, baby girl. Aniya at lumabas na ng opisina ni Rafa. Come here, utos ni Rafa. Umupo ito sa swivel chair niya. Lumapit ako at tumayo ako sa gilid ng desk. Uuwi na rin ako Rafa. Dadaan pa kasi ako sa grocery. Ayaw ko na ring magtagal kasi rito. Wala naman akong gagawin dito at may bobor lang ako. Hindi rin naman siya makakauwi mamayang dinner kaya mas magandang mauna na akong umuwi. I said come here. Seryosong utos nito kaya lumapit na ako sa kanya. Hinila nito ang kamay ko kaya napaupo ako sa kandanggan niya. Anong bibilhin mo sa grocery? Tanong nito. Inayos nito ang pagkakaupo ko. Patagilid akong nakaupo sa kandanggan niya. Ang isang kamay nito ay yamakap sa bewang ko. Naiilang man ay hindi ko na yun pinahalata sa kanya.
Fruits lang at tinapay. Tsaka ingredients sa brownies, inubos mo kasi yung para kay Audrey. Sagot ko sa kanya. Konti na lang din kasi ang natira sa bahay. Binigyan ko rin kasi sila ni Manang Delia at Ate Letty kanina para may makain sila sa biyahe. Okay, anito, hinahaplos na ng isang kamay nito ang legs ko kaya hinawakan ko ito. What? Baka kasi may pumasok. Nahihiyang sagot ko. Wala naman kasi kami sa kwarto ko. Paano na lang kung biglang pumasok si Ms. Jana or Audrey? Maeskandalo pa kami rito. Kinuha nito ang kamay ko at pinatong sa dibdib niya at hinaplos ulit ang legs ko. It's lunchtime baby, Anya. Napatahimik naman ako, do you know how to massage? Marunong naman. Massage my head, Anya at ipinikit ang mga mata. Sinunod ko ang utos niya. Minasahe ko ang ulo niya at sinunod ang sentido. Masakit ba ulo mo? Yeah, a little. Sagot nito habang nakapikit. Ang lapit-lapit ng mukha ko sa kanya. Ang tangos ng ilong nito at natural na mapupula ang mga labi niya. Nabigla ako nang magmulat ang mga mata niya. Napasinghap ako nang maramdaman kong tumaas ang paghaplos ni Rafa sa legs ko. Why aren't you wearing your cycling shorts? Tanong niya, habang pinaglalaroan ng waistband ng undies ko. Dito lang naman kasi ako sa'yo pupunta. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at napakagat lobby nang bumaba na sa puwet ko ang kamay niya. Rafa, baka may meeting ka pa. Sabi ko. Hindi na ako makapag-focus sa pagmasahe ng ulo niya. Yeah at 2:30. Tipid na sagot nito. Napatingin ako sa relo ko, 1:30 pa lang ng hapon. Mariin kong tinikom ang mga labi ko nang pinipisil na ni Rafa ang pangupo ko. Itinigil ko ang pagmasahe sa ulo niya at napahawak sa balikat niya. Hinapit nito ang bewang ko at hinawakan ang baba ko kaya nagsalubong ang tingin namin. Napapikit ako nang sinakop niya ang mga labi ko. Napakawit ang mga kamay ko sa leeg niya at malugod na humalik sa kanya. Binuhat ako nito nang hindi pinuputol ang halik at pinatong ako sa desk niya. Pinagparte nito ang legs ko at hinapit ang katawan ko padaikit sa kanya. Sinubukan kong putulin ang halikan namin pero mabilis nitong nahawakan ang ulo ko at mariin akong hinalikan. Napahigpit ang pagkakayakap ko sa leeg niya. Bumaba ang halik nito sa pisngi ko papunta sa leeg ko. Gagawin ba namin ito rito ngayon? Mariin kong kinagat ang labi ko. Rafa, mahinang tawag ko sa kanya. What? Sagot nito habang hinahalikan ang balikat ko. Hinila nito ang pagkakatali ng strap ng dress ko. Baka pumasok si Audrey. She's out for lunch baby. Sagot nito at bumaba na ang halik niya sa cleavage ko. Wala akong suot na bra dahil fully padded naman ang dress ko at hindi naman ako makikitaan o mahuhubaran. Pero, parang nagkamali ako. Mahuhubaran talaga yata ako ni Rafa. Bumalik ang halik nito sa leeg ko at nagsalita. Kailangan mong isuot ang iyong cycling shorts kapag aalis ka ng bahay at nakasuot ng dress. Aniya at hinalikan ako sa lobby. Pinutol nito ang halikan namin at pinisil ang bewang ko. Habol ko ang paghinga ko nang iminulat ko ang mga mata ko. Nakatitig sa akin si Rafa. Itinukod nito ang kamay niya sa desk niya at nilebel ang mukha sa akin. We can do it here some other time. Aniya at binasa ang lobby. Bahagyang bamuka ang mga lobby ko pero wala akong masabi. May balak talaga siyang gawin din namin dito ang dapat ay kwarto ko lang namin ginagawa. Hinawakan nito ang nakababa kong damit at inayos ito. Ako na Rafa, nahihiyang sabi ko, let me, Anya at inayos ang damit ko, you're not even wearing your bra. Yumigting ang panga nito. Pwede naman kasing hindi na magsuot ng bra at saka hindi ako sanay magsuot ng cycling shorts. Paliwanag ko. Kahit na, inis na wika nito. Tumahimik na lang ako, nakatingin lang ako sa kanya habang inaayos ang damit ko at tinatali ang strap ng dress ko. Lihim akong napangiti. Pagkatapos niyang matali ang strap ng dress ko ay humulik ito nang mabilis sa lobby ko at sinunod ang noo ko. Inalalayan niya ako para makababa at pinaupo sa swivel chair niya. Wait for me. Ihahatid na kita sa baba. Aniya at tumalikod na papunta sa banyo. Malapad akong napangiti. Kinikilig ako sa ginawa niya. Lula na kami ng elevator pababa. As usual ay hindi na pinadala sa akin ni Rafa ang mga food containers. Mabuti na lang at nagpabili ako ng mga food containers na pwedeng ma-dispose, ipapatapon lang naman kasi ni Rafa yun.
Nang makarating kami sa ground floor ay maraming empleyado ang bumati kay Rafa pero hindi man lang ito sumasagot. Magta-taxi na lang ako mamaya pagkatapos kong mag-grocery Rafa. Ani ko nang makalabas na kami ng building, or pareho kaming nakatayo na sa labas para hintayin ang driver niya. No, baka kasi matagal. Ay, biglang hamangin kaya napahawak ako sa hita ko para hindi liparin ang dress ko. Naramdaman ko namang nasa likuran ko na si Rafa. Damn, you should wear cycling shorts. Inis na wika nito. Dumating na ang kotse ni Rafa kaya pinagbuksan niya ako ng pinto. Bye Rafa, kumaway ako sa kanya at ngumiti. Hindi naman ito nagsalita, magkasalubong ang kilay nito na isinara ang pinto ng sasakyan niya. Maya-maya pa ay nakarating na ako sa mall. Pumasok ako sa supermarket at kumuha ng maliit na cart. Inuna kong kunin ang mga prutas at sinunod kong puntahan ang baking section. Naalala kong may mga overripe na palang saging sa bahay kaya gagawa ako ng banana cake, sayang naman ang mga yun kung itatapon lang. Gagawa rin ako ng pansit bukas para sa merienda namin ni Rafa. Pagkatapos kong mabili ang mga kailangan ko ay lumabas na ako ng supermarket. Tinawagan ko na ang driver ni Rafa na sa harap na lang niya ako ng mall sunduin. Malapit na akong makalabas ng mall nang may nakabangga sa akin at natapunan ako ng mainit na kape. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Napahawak ako sa dress ko para ilayo ito sa legs ko dahil sobrang init ng kape, para itong bagong kulo. Ang braso ko naman ay basang-basa ng natapon na kape. I'm sorry, hindi kita nakita, ani ng lalaki. Pinunasan nito ang braso ko at napangiwi ako nang makita kong namumula ang braso ko at mukhang napaso pa ito. Mabuti na lang din at mabilis kong nahawakan ang dress ko para ilayo sa legs ko kaya hindi na ito napaso. Pasensya na po talaga, aniya, napangiwi lang ako. Ma'am, okay ka lang po ba? Tanong ng guard nang makalapit ito sa akin. Tumungo ako sa kanya kahit na hindi ako okay, mahapdi ang braso ko. Pwede bang makahingi ng wipes? Tanong ko sa guard. May kinuha ang lalaking nakabangga sa akin at inabutan ako ng wipes, tinanggap ko ito at dinampi ito sa braso ko para malamigan. Sobrang pula na nito at may konting maga. Sinunod ko namang pinunasan ang dress ko. Ma'am, punta muna tayo sa klinik, mukhang napaso po ang braso nyo. Sabi ng guard, may kasama na itong staff. Samahan ko na kayo, miss. Sorry talaga, sabi ng nakabangga sa akin. Habang naglalakad kami papuntang klinik ay binitbit ng guard ang dala ko. Tinawagan ko ang driver na maghintay muna siya sa akin. Pagkarating namin sa klinik ng mall ay hinugasan ng nurse ang braso ko sa dumadaloy na tubig at nilagyan ng ointment. Binandahan din niya ito para hindi ma-infection. Mabuti na lang daw at mild lang ito pero makakaramdam pa rin ako ng kirot. Miss, sorry talaga ha. Okay lang. Malayo naman sa bituka, sagot ko sa kanya. Napakamot ito sa batok at nahihiyang ngumiti, nagmamadali kasi ako kanina kaya di kita napansin. Paliwanag nito, ako nga pala si Enrique. Wala na yun. Okay naman na to, sinulyapan ko ang braso ko, ako nga pala si Lori. Pagpapakilala ko sa kanya. Ihahatid na kita sa labas. Ako na magdadala ng pinamili mo. Aniya at kinuha ang 2 plastic bag. Tumungo na lang ako sa kanya. Nagpasalamat at nagpaalam na kami sa nurse, pati na rin sa guard at isang staff ng mall. Dito na lang ako, may sundo ako. Ani ko, akala ko wala, ihahatid na lang sana kita. Makabawi man lang, ngumiti ito sa akin. Weird, parang may kakaiba akong nararamdaman sa lalaking ito. Parang iyong mga ngiti niya ay hindi totoo. Nakita kong pumarada na ang kotse ni Rafa kaya nagpaalam na ako kay Enrique. Ingatan mo palagi ang sarili mo Lori. Aniya, kumunot ang noo ko, bakit parang may kakaiba sa lalaking ito? Tipid na lang akong ngumiti at sumakay na sa kotse. Ma'am, anong nangyari sa iyo? Takang tanong ni Mang Edgar nang makita ang benda sa braso ko. Wala po ito, nabangga lang kanina, ngumiti ako sa kanya. 11:00 na ng gabi pero hindi pa ako makatulog. Hindi rin ako inaantok, bumangon ako sa kama at bumaba. Nagpakulo ako ng mainit na tubig. Gagawa ako ng chamomile tea. Pagkatapos ko ay bumalik ako sa kwarto. Doon ko na lang ito uubusin. Habang umiinom ako ng tea ay biglang pumasok sa isipan ko si Enrique.
May pakiramdam ako kasi na may kakaiba talaga sa lalaking iyon lalo kapag ngumingiti siya, parang may ibang kahulugan. Napailing ako, nilagay ko ang tasang wala ng laman sa mesa at humiga na sa kama. Sana ay makatulog na ako. Naramdaman kong may pumasok sa kwarto at sa amoy pa lang ay alam ko nang si Rafa yun. Napatingin ako sa orasan, 1:00 na ng madaling araw, ngayon pa lang siya nakauwi at ako ay hindi pa nakakatulog. Nakatalikod ako sa kanya kaya hindi niya alam na gising pa ako. Humiga ito sa tumabi ko at yamakap sa bewang ko. Pero wala pa yatang 1 minuto nang maramdaman ko itong bumangon at binuhay ang ilaw. What the hell? Mura nito kaya napatingin ako sa kanya. Salubong ang kilay nito at mabilis na lumapit sa akin, what happened to your arm? Bumangon ako sa kama at samandal, may nakabangga kasi sa akin kanina at natapunan ako ng kape. Yumigting ang panga nito, bakit hindi ka tumawag? Galit na tanong nito. Nagulat ako, bakit ko naman siya tatawagan? Okay lang naman ako Rafa. May klinik naman doon. Paliwanag ko sa kanya. Let me see, aniya at hinubad ang benda, does it looks okay? Galit na tanong nito. Napangiwi ako, pulang-pula pala ito. Ano, mawawala naman siguro kaagad yan. Napalunok ako ng matalim ako nitong tinitigan. Sabi ng nurse kanina mild burn lang. Lagyan lang daw ng ointment para mabilis gumaling. Hindi na ito nagsalita pero kita ko pa ring galit ito. Kumuha ito ng ointment at umupo sa kama. Do you know who did this to you? Malamig na tanong nito at nilagyan ng ointment ang braso kong namumula. Enrique ang pagpapakilala niya kanina. Napalingon ito sa akin, Enrique who? Napailing ako, hindi ko natanong ang apelyido niya. Mukha naman siyang mabait. Ani ko kahit kabaliktaran ang nararamdaman ko sa lalaking iyon. What does he looks like? Seryosong tanong nito. Inalala ko ang mukha niya, medyo mahaba ang buhok niya na kulot at may salamin. Late 30s na siguro siya. Are you sure about that? Paniniguro nito. Opo, sagot ko sa kanya. Napatango na lang ito, sobrang seryoso ng mukha niya. Pagkatapos niyang malagyan ng ointment ang braso ko ay binendahan niya ulit ito ng bago. Hindi ka pa natutulog, aniya nang nakahiga na kami. Oo, hindi ko rin alam kung bakit. Sagot ko at kinumutan ang sarili ko. You should sleep now. Good night Rafa. Ani ko at tumalikod na sa kanya. Hindi ako pwedeng tumagilid paarap sa kanya dahil nasa kanang braso ko ang napaso kanina. 9:00 na ng umaga ako nagising. Ang akala ko ay nauna nang nagising si Rafa sa akin pero tulog na tulog pa ito sa tabi ko. Nakadapa ito at walang pang itaas. Bumangon na ako at pumasok sa banyo para maghilamos at sipilyo. Bumaba ako para magluto ng agahan namin. Ingat na ingat ako para hindi mainaitan ang braso ko. Pagkatapos kong magluto ay umakyat na ako sa kwarto ko. Tulog pa rin si Rafa. Tapos na akong maligo pero tulog pa rin siya. Kinuha ko ang ointment at nilagyan ang braso ko, namumula pa rin ito pero hindi na ito tulad kahapon. Nakita kong gumalaw si Rafa at maya-maya ay bumangon na ito. Napatingin ito sa akin kaya ngumiti ako. Good morning Rafa. Hindi ito sumagot. Tumayo ito at naglakad papunta sa akin. Gulo-gulo pa ang buhok nito. Habang naglalakad ito papunta sa akin ay napatingin ako sa boxer niya. Buhay na buhay ang nasa loob nito. Masakit ba? Tanong nito at tumabi sa akin sa couch. Hindi naman. Sagot ko sa kanya. Nag-alcohol ito at siya na ang nagbenda sa braso ko. Inayos ko ang buhok niya. Humahaba na ito pero bagay naman sa kanya. Napapikit ito at samandal sa couch. Hinuli nito ang kamay ko at pinatong sa nakatayo niyang sandata. Napakagatlabi ako. Walang nangyari sa amin kagabi, dahil na rin siguro sa nangyari sa braso ko. Ano, nakapagluto na ako ng breakfast. Ani ko at binawi ang kamay ko pero pinatong niya lang ito pabalik. Mauna ka nang bumaba, aniya habang nakapikit pa rin. Sige, naiilang na sagot ko at kinuha ang kamay kong nakapatong sa kanya. Rafael's POV. Napatingin ako sa mga kaibigan ko nang sa wakas ay dumating na sila. Pumasok si Audrey sa kwarto na may asar na tingin. Linggong-linggo, tapos nandito tayo. Iritang wika nito at umupo na sa pwesto niya, wala ka bang kalendaryo sa bahay niyo Montclair? I have and I don't care Audrey. Sinaman ko siya ng tingin pero umiwas lang siya ng tingin.
Why are we here, Montclair? Nicholas asked. Tinuro ko ang laptop nila. Check the file on your flash drive. Binuksan naman nila ito kaagad at tiningnan ang laman nito. Napatingin si Audrey sa akin. Wait, is this Lorraine? Yeah, maikling sagot ko. Who is she? Takang tanong ni Mateo. Ito ba ang binabahay mo? Nakangising tanong ni Diego. It's none of your business, De La Fuente. Hindi na nila kailangan malaman kung sino si Lorraine. Look at that man. His name is Enrique. And, takang tanong ni Audrey. Enrique Vargas. Sagot ko at nagngalit ang mga ngipin ko. He is, Nicholas replied. Tay tinitigan nitong maigi ang kuha ng CCTV footage. The last time I checked, he was dealing with the Gustavos. Oliver lit his cigarette, bumuga ito ng usok at tinungga ang whiskey niya. Wait, sino ba muna ang babaeng yan? And who's Lorraine? Charles closed his laptop. She will carry my child. Sagot ko, anak nang, sabi na nga ba may binabahay ka sa inyo eh? Natatawang wika ni Diego. I looked at him with annoyance. Napakaingay talaga ng De La Fuente na ito. May binabalak ba siya? Akala ko super poor siya na after mabankrupt ang business nila. Kunot noong tanong ni Audrey. Look at the CCTV footage. Halatang planado ang pagbangga niya kay, who's this girl? Lorraine. Yeah, sagot ko kay Elias. He even wore wig. Galit na sabi ni Audrey. Dude, you need to guard her 24/7. Hindi natin maaaring hayaang maulit ang nakaraan. Sabi mo. Mahigpit kong naikuyom ang kamao ko. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon. Never. Malaking drug dealer ang mga Gustavo, kahit ilang beses nang nahuhuli ang ibanggal amin ito pero palaging nakakatakas sa batas. Charles is right. Ilang senador at gobernador ang protector nila, we don't know baka pati matataas na opisyal ng kapulisan ay protector din nila. Kahit anong gawin ng mga otoridad ay palagi silang nakakalusot, kahit na sa kanila na mismo tinuturo ang ebidensya ay palagi nilang namamanipula ang batas. Salot sa lipunan, naiiling na sabi ni De La Fuente. So, Enrique Vargas si back and wants something from you, Montclair. Malamig na wika ni Nicholas. Hindi niya kayang maghiganti sa mga magulang mo, kaya, si Lorraine na yun ang magiging target niya. Sabi ni Mateo. Jowa mo ba yan? Tanong ni De La Fuente. No, mixing sagot ko. No, she's something. Parausan. Nakangising turan ni. Kinuha ko ang baril ko. I cracked it and pointed the gun at him. Easy lang. To naman. Parang hindi pamilya. Itinaas ni De La Fuente ang dalawang kamay niya. Binaba naman ni Elias ang baril ko sa mesa. Nakita kong binato ni Audrey kay De La Fuente ang bag niya at sapul ito sa mukha. Walang yaka naman, Audrey. Ang sakit nitong Hermes bag mo. Reklamo nito. Next time bala na ang sasaluhin mo. Iritang sabi ni Audrey. He is targeting us too. I think nag-uumpisa na siyang magplano by starting with Lorraine. Uunahin ka niya, Rafael. Ang angkan mo ang sinisisi niya sa lahat ng nangyari sa buhay niya, lalong-lalo na ang pagpapakamatay ng nanay niya. Elias is right. Kailangan kong makasigurado na palaging safe si Lorraine. Hindi siya pwedeng maging target niya. May kailangan akong gawin. Leave the Gustavos to me. De La Fuente said. 11:00 na ng gabi nang makauwi ako. Dumiretso ako sa kwarto ni Lorraine pagkatapos kong maligo. Mapayapa siyang natutulog ngayon. Hinaplos ko ang mukha niya. Bahagya itong gumalaw at nagmulat ng mga mata. Ngayon ka lang nakauwi. Antok na wika nito. Yeah, matulog ka na ulit. Ani ko, banyo lang ako. Tumayo ito at naglakad papunta sa banyo. She's wearing her black nighties. Napailing ako. I can't have her again tonight. Humiga ito sa kama pagkatapos niyang magbanyo at mabilis na nakatulog ulit. Napatitig ako sa maganda niyang mukha. Kailangan kong protektahan ang babaeng ito kahit anong mangyari. Hindi siya maaaring maging target niya. Humiga na ako sa kama at niyakap siya ng mahigpit. I promise to protect you. Bulong ko sa kanya.